Sa ilalim ng naglalakihang ilaw ng basketball court, si Kenji ang hari. Bilang MVP ng engineering at boyfriend ng campus queen, tila nasa kanya na ang lahat. Bawat shot niya ay hiyawan ng tagumpay. Bawat ngiti niya ay simbolo ng perpektong buhay. Pero kapag ang pinto ng kanyang kwarto ay nakalak na at ang mga ilaw ay malamlam na, isang bagong pagkatao ang isinisilang. Si Clara Closeta. Hindi lang ito tungkol sa 6 na pulgadang heels o sa kinang ng mga sequin. Ito ay tungkol sa isang buhay na pilit ikinukubli sa likod ng matitigas na muscle at macho na imahe. Sa pagitan ng pangangailaman ng pamilya at ng pagnanais na maging malaya, papasok sa eksena ang isang handler na susubukin ng kanyang pasensya at isang teammate na hihihamon sa kanyang pinakainiingatang lihim. Paano kung ang dalawang mundo na pilit mong pinaghihiwalay ay biglang magsalubong? Sa mundong ang panalo ay nasusukat sa score, handa ka bang itaya ang lahat para sa isang korona na hindi mo pwedeng ipakita? Ramdam ni Kenji ang bawat patak ng pawis na gumagapang mula sa kanyang noo pababa sa kanyang mga mata, humahalo sa alat ng pagod at determinasyon. Sobrang ingay sa loob ng university gym, isang nakabibinging halo ng hiyawan ng mga estudyante, matitiling pito ng referee at ang ritmo ng mga sapatos na nagbabakbakan sa makintab na sahig. Hawak niya ang bola. Ramdam niya ang bawat butil ng texture nito sa kanyang mga palad habang tumatakbo ang huling 5 segundo sa orasan. 5, 4. Sa mga sandaling iyon, tila bumagal ang mundo. Alam ni Kenji na lahat ng mata ay nasa kanya. Siya ang pambato, ang alas, ang Kenji the King ng engineering department. Ang pressure ay parang isang mabigat na weights na nakapatong sa kanyang balikat, pero sanay na siya. Nag-drive siya sa gitna. Mabilis na umiwas sa 2 defender sa pamamagitan ng isang crossover na muntik nang magpabagsak sa kalaban at tumalon para sa isang perfect jump shot. Swish! Eksaktong pagtunog ng buzzer, pumasok ang bola. Panalo! Sa isang iglap, nawala ang katahimikan at napalitan ng kulog na palakpakan. Pinaligiran siya ng mga teammates niya, nagtatalon sa tuwa, niyayakap siya at tinatapik ng malakas sa balikat. Mga galaw na puno ng bro culture na kinalakihan niya. Iyon ang buhay na inaasahan sa kanya. Isang buhay na puno ng macho energy, pawis at bilib mula sa ibang tao. Iba ka talaga, Kap! Sigaw ng isa niyang teammate, walang kupas. Maya-maya, humiwalay ang crowd para bigyang daan si Bianca, ang kanyang long-time girlfriend. Naka-cheerleader uniform ito, perpekto ang pagkaka-makeup kahit tapos na ang laro. At gaya ng inaasahan, hawak-hawak ang kanyang phone na naka-vlog mode. Ang bawat kilos nila ay dapat dokumentado. Congrats babe, I knew you could do it. Bungagad ni Bianca habang itinatapat ang kamera sa kanilang dalawa. Guys, look, my boyfriend just saved the game again. Say hi to my followers, babe. Sabihin mo kung para kanino yung panalo mo. Is it for the school or for your queen? Ngumiti si Kenji sa kamera. Iyon ang kanyang branded smile. Ang ngiting pang-commercial, ang ngiting hindi nagpapakita ng kahit anumang pagod, duda o takot. Hinalikan niya si Bianca sa pisngi habang nagre-record, alam na alam ang anggulo na magugustuhan ng mga followers nito. Para sa iyo to babe, at syempre para sa buong engineering team at sa lahat ng naniwala sa amin. Sabi niya sa pinaka-masculine na tono na kaya niyang gawin, ang boses na ginagamit niya para itago ang tunay na siya. Pero habang nagpapatuloy ang daldal ni Bianca sa vlog, ramdam ni Kenji ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Para siyang isang aktor na kakatapos lang ng isang matagumpay na play, pero pagod na siyang isuot ang kanyang costume. Gusto na niyang umuwi, hindi para magpahinga, kundi para makahinga. Pagdating ng 11:00 ng gabi, pagkatapos ng sapilitang victory dinner kasama ang team, tahimik na ang bahay ni Kenji. Dahan-dahan niyang nilak ang pinto ng kanyang kwarto, ang tunog ng click ng lock ay parang hudyat ng kanyang kalayaan. Naglagay siya ng tuwalya sa ilalim ng pinto para siguradong walang kahit anong liwanag na lilitaw sa labas.
Pinatay niya ang main light at binuhay ang kanyang ring light, isang gamit na akala ni Bianca ay para sa pag-aaral ni Kenji sa gabi o para sa kanilang mga video call. Sa harap ng malaking salamin, wala na ang sando at basketball shorts na puno ng amoy ng court. Naka-boxers lang siya, pero may nakapulupot na mahabang pink na tela sa kanyang bewang. Isang telang itinago niya mula sa mga ritaso ng kanyang ina na nagsisilbing gown. Isinuot niya ang kanyang noise-canceling headset at pinatugtog ang isang upbeat pop track. Sa isang iglap, nag-iba ang aura ng kanyang mga mata. Ang matigas na titig ng isang athlete ay napalitan ng mapang-akit at malambot na tingin. Sinubukan niyang mag-duckwalk, isang mabilis na paglakad habang nakasquat, parang isang model sa runway. Sobrang hirap. Ang laki ng kanyang mga hita dahil sa weight training sa basketball, kaya ang bigat at ang tigas ng bawat hakbang. Ang kanyang mga bukong-bukong ay sumasakit sa bawat ikot. 1, 2, 3, pose! Bulong niya sa sarili, hinihingal. Muntik na siyang matumba nang mawalan ng balanse dahil sumabit ang tela sa kanyang paa. Buisit! Focus, Kenji. Dapat pulido to. Hindi pwedeng mukhang ewan sa harap ng judges. Hindi ito interbarangay, Kenji. This is art. Huminto siya at tinignan ang kanyang refleksyon. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang lieg gamit ang likod ng kanyang kamay. Kinuha niya ang isang lumang satin sash na nakatago sa loob ng isang butas na sapatos sa ilalim ng kanyang kama, ang taning lugar na hindi pinakikialaman ni Mama Nita. Gamit ang isang pentel pen, may nakasulat doon na pangalang taning ang salamin lang ang nakakaalam. Clara Closeta. Sa loob ng kwartong iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ring light, hindi siya kailangang maging matapang. Hindi niya kailangang maging macho o ang inaasahang engineer ng pamilya. Doon, malaya siyang maging si Clara. Ang kanyang mga kamay na sanay humawak ng bola ay dahan-dahan na humahaplos sa kanyang sariling mukha. Tinitignan kung paano magbabago ang kanyang itsura kapag lilagyan na ito ng kolorete. Lumabas si Kenji ng kwarto para kumuha ng tubig dahil nanunuyo ang kanyang lalamunan sa pag-iensayo. Kailangan niyang maging maingat, bawat langit-ngit ng sahig ay parang kaba sa kanyang dibdib. Pagdaan niya sa kusina, nakita niyang bukas pa ang maliit na lampshade sa lamesa. Nakaupo si Mama Nita doon, may hawak itong ballpen at isang luma at pudpud na calculator na tila ayaw nang gumana. Sa tabi niya ay may mga tumpok ng tela na tatahiin pa niya para sa kanyang maliit na sideline na pananahi ng mga basahan at uniforme. "Ma, bakit gising ka pa? Madaling araw na ah?" Malambot na tanong ni Kenji, pilit na ibinabalik ang kanyang lalaking boses. Napatingala si Mama Nita at hindi na itago ng liwanag ng lamp ang lalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata. "Ah, wala to anak. Tinatapos ko lang itong listahan ng mga babayaran. Etong tuition lang kasi ng kapatid mo, medyo malaki pa ang balanse para sa finals next week. At yung maintenance ko na gamot, medyo nagmahal na rin. Pero huwag kang mag-alala, gagawan ko ng paraan. Basta ikaw, focus ka lang sa engineering ha? Malapit ka ng mag-board exam. Ika'y ang unang profesional sa pamilya natin." Napansin ni Kenji ang isang sobre sa tabi ng siko ng kanyang ina. Isang utility bill na may malaking pulang stamp. Final notice for disconnection. Sa ilalim nito, may mga resibo ng utang sa Bombay at sa tindahan ni Aling Marites. Kumirot ang puso ni Kenji. Alam niyang halos hindi na kumakain ng maayos ang nanay niya para lang may maipadala sa kanya at sa kapatid niya. Ang tingin ng nanay niya sa kanya ay pag-asa. Isang lalaking mag-aahon sa kanila sa hirap sa pamamagitan ng pagiging engineer. Isang lalaking tuwid, matatag at walang bahid. Bumalik si Kenji sa kwarto at saktong nag-vibrate ang kanyang phone sa ibabaw ng kama. Isang text mula sa isang kakilala na dating sumasali rin sa mga pakontes sa kabilang bayan. "Kenji,
Yung Miss Gay Grand Universe sa Laguna, 50K ang grand prize. Bukas na ang audition. Sure na pasok ka sa top 10 basta magaling ang handler mo. Sayang to, laking tulong ng 50K. G? Tumingin si Kenji sa pinto ng kwarto ng nanay niya, ang babaeng nagpakapagod sa kanya. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa salamin sa kanyang harapan. 50,000 pesos. Iyon na ang bayad sa kuryente, sa tuwisyon, sa gamot at pambili ng bigas na hindi na kailangang utangin. Pero ang kapalit nito ay ang pamanib na mawala ang lahat ng pinaghirapan niyang imahe. Huminga siya ng malalim, naninginig ang mga daliri habang nagtatype sa screen. G, send location, I'll be there. Pero siguraduhin mong walang ibang makakaalam, reply niya. Pagkalipas ng 2 araw, nagtungo si Kenji sa isang lumang community center sa isang liblib na bayan sa Laguna. Sobrang layo nito sa mundo ng engineering, basketball at sa komportableng buhay sa Manila. Ang paligid ay puno ng mga tricycle at mga batang naglalaro sa kalsada, malayo sa mapanghusgang mga mata ng kanyang mga kakilala. Pagpasok niya sa backstage, parang pumasok siya sa isang makulay na gulo. Amoy hairspray na humahalo sa amoy ng dikit ng sapatos, pawis at makapal na foundation. May mga nag-aaway dahil sa nawawalang wig. May mga nag-iensayo ng kanilang talent portion na puno ng stunts at may mga seryosong nagre-retouch ng kanilang contour parang nagpipinta ng masterpiece. Naka-oversized hoodie si Kenji, nakasuot ng cap at face mask. Ang kanyang mga balikat ay nakakubli, sinusubukang paliitin ang kanyang malapad na pangangatawan. Ayaw niyang may makakilala sa kanya. Baka may taga-university o taga-barangay nila na narito para manood. Sinunod niya ang instruction at hinanap ang isang lalaking nagngangalang Renzo. Sa dulo ng dressing room, sa tapat ng isang basag na salamin, nakita niya ang isang lalaking may hawak na curling iron habang seryosong minumura ang isang wig na hindi makuha ang tamang style. Iyon si Renzo. Matangkad, payat pero may presensya. At ang mga mata niya ay parang nakakaskan ng buto. "Excuse me, ikaw ba si Renzo?" Tanong ni Kenji. Ang boses niya ay halos malunod sa lakas ng tugtog sa labas. Tumigil si Renzo sa ginagawa niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang curling iron at tinignan si Kenji mula sa kanyang sapatos hanggang sa kanyang cap. Tinaasan niya ito ng kilay na tila ba sinusuri kung anong klaseng tela ang suot nito. "Ako nga," sagot ni Renzo. Ang boses ay puno ng otoridad at pagod. "At sino tong mystery boy na to? Mukhang naligaw na varsity player. Boy, audition ito ng mga Diyosa at Reyna. Hindi ito tryouts para sa Interbarangay Basketball League. Kung naghahanap ka ng court, nasa kabilang kanto lang yun." Huminga ng malalim si Kenji. Pinunasan niya ang namumuong pawis sa kanyang palad sa kanyang pantalon bago dahan-dahang tinanggal ang kanyang hoodie, cap at face mask. Natahimik ang paligid ni Renzo. Ang ilang mga bakla sa gilid ay napalingon at nabulbong. Napahinto si Renzo. Muling sinuri ang mukha ni Kenji. Ang matangos na ilong na parang inukit, ang matalim na panga at ang mga matang puno ng determinasyon pero may halong takot parang isang batang nawawala. "Gusto kong sumali. Kailangan ko ng pera." Seryosong sabi ni Kenji, diretso ang tingin sa mga mata ni Renzo. Linapitan siya ni Renzo. Hindi ito nagsalita agad. Hinawakan ni Renzo ang panga ni Kenji. Ipinihit ang kanyang mukha pakaliwa at pakanan sa ilalim ng madilaw na bumbilya. Ang haplos ni Renzo ay malamig pero seryoso, parang isang sining na sinusuri ng isang eksperto bago bilhin. Artistihan ng face card, pang international level kung aayusin. Puna ni Renzo pero hindi nagbago ang matalim na tono ng kanyang boses. "Pero yung aura mo, sobrang tigas. Para kang robot na kinalawang. Ang pagpapageant, hindi lang basta pansusuot ng gown at pagngiti. You have the face, Kenji, pero wala kang kaluluwa sa paggalaw. Kung isasalang kita ngayon, magmumukha ka lang drag queen na laging dalit sa stage. Iyong pemininidad mo nakabaon sa ilalim ng muscles mo. Kaya nga ako nandito,
Sabi nila, ikaw ang pinakamagaling. Sabi nila, kahit tuod nagagawa mong reyna. Hamon ni Kenji, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang dibdib. Ngumiti si Renzo, isang ngiting nakakaloko pero kitang-kita ang interes sa kanyang mga mata. Parang nakakita siya ng isang magaspang na brilyante na kailangang kaskasin ng husto. Mahal ang talent ko, Mr. Varsity, at mas mahal ang oras ko. Pero sige, mukhang bored ako sa mga alaga ko ngayon na puro ganda lang ang alam. Inilapit ni Renzo ang mukha niya kay Kenji. Sapat na para maamoy ni Kenji ang mint at sigarilyo sa hininga nito. Prepare yourself. Sisiguraduhin kung iiyak ka bago mo makuha ang korona na yan. Kakalimutan mo muna ang pagiging king of the court mo pagpasok sa pinto na to. Kapag nandito ka, ako ang masusunod. Deal? Nagkatitigan ng dalawa. Sa gitna ng kaguluhan, ingay at amoy ng backstage, tila may nabuong isang kasunduan na babago sa takbo ng buhay ni Kenji. Isang deal na maaaring magligtas sa pamilya niya o magwasak sa lahat ng pinaghirapan niya. Deal, sagot ni Kenji, hindi kumukurap. Good. Now, strip. Utos ni Renzo sabay turo sa isang maliit na sulok na natatakpan lang ng isang luma at medyo maduming kurtina. Napaatras si Kenji. Ano? Strip? Dito? Bakit? May iba mabang paraan para makita ko ang katawan mo? Engineering student ka, di ba? Logic, Kenji. Logic. Kailangan kong malaman kung anong klaseng padding ang ilalagay ko sa'yo. Kailangan kong makita ang silhouette mo. Paliwanag ni Renzo habang naghahanap ng panukat sa anyang bag. Dalian mo, wala akong buong gabi. Napalunok si Kenji. Dahan-dahan siyang pumasok sa likod ng kurtina. Rinig na rinig niya ang tibok ng sarili niyang puso. Hinubad niya ang kanyang maluwag na t-shirt, isinunod ang kanyang sapatos, at dahan-dahang ibinaba ang kanyang jogging pants. Naiwan na lang siyang naka-briefs, isang simpleng itim na cotton briefs na yakap ang kanyang katawan. Tapos na, tawag ni Renzo mula sa labas. Oo, maikling sagot ni Kenji, halos hindi lumalabas ang boses. Hinawi ni Renzo ang kurtina. Sa unang pagkakataon, ang mapanghusgang tingin ni Renzo ay naging isang serye ng gulat. Ang matikas na katawan ni Kenji ay bumungad sa kanya, ang malapad na balikat, ang matitigas na abs na bunga ng araw-araw na training sa basketball, at ang mga braso na may mga litid na tila handang pumutok sa lakas. Pero higit sa lahat, napako ang tingin ni Renzo sa ibaba. Sa pagtalikod ni Kenji para abutin ang kanyang damit, hindi na iwasan ni Renzo na mapatitig sa bilugang puwet nito. Matigas at perpekto ang hubog, resulta ng walang katapusang squats at laro. At nang muling humarap si Kenji, mas lalong nagitla si Renzo. Kahit naka-briefs lang ito, hindi maipagkakaila ang gifted na sandata ni Kenji na tila may sariling presensya sa gitna ng kanyang mga hita. Napahanto si Renzo. Ang dati ay matalim niyang dila ay tila nakalimut magsalita. Mabilis niyang iniwas ang tingin, pero ang pamumula ng kanyang mga tenga ay hindi niya naitago. Sabi ko na nga ba, masyadong panlalaki ang katawan mo. Nauutal na sabi ni Renzo habang pilit na ibinabalik ang kanyang pagiging handler. Mahihirapan tayong itago yan, lalo na yan sa gitna. Pero sige, may paraan ako. Lumingon si Renzo at kinuha ang panukat, pero ramdam ni Kenji ang init ng titig nito kanina. Sa unang pagkakataon, ang king of the court ay naramdaman na hindi lang siya isang piraso ng karne. Naramdaman niyang may isang taong nakakita sa kanya sa pinaka-vulnerable na paraan at hindi siya tinalikuran. Mag-ready ka na, sabi ni Renzo, hindi pa rin tumitingin ng direkta kay Kenji. Simula bukas, luluhod ka ng pagod. Huwag mong itapak ang buong paa mo. Para kang naglalakad sa semento na may dalang sako ng bigas. Iangat mo ang dibdib, iswing mo ang balakang, hindi yung para kang sasabak sa gulo. Sigaw ni Renzo habang nakaupo sa isang silya, may hawak na pamaypay at seryosong pinapanood ang bawat hakbang ni Kenji. Nasa loob sila ng isang maliit at abandonadong warehouse sa dulo ng isang eskinita na ginawang makeshift studio ni Renzo. Amoy alikabok, lumang tela at pinaghalong pawis at hairspray ang paligid.
Si Kenji, na sanay sa rubber shoes at sa grip ng basketball court, ay hirap na hirap ngayon sa suot na 6-inch clear heels. Bawat hakbang niya ay parang isang pagsubok sa tatag ng kanyang mga bukong-bukong. Renzo, putya, hindi ko na talaga kaya. Sumasakit na yung binti ko. Parang mapuputol na yung mga litid ko. Reklamo ni Kenji. Huminto siya at sumandal sa isang pader, hinihingal. Basang-basa na ang puti niyang t-shirt ng pawis, bakas ang matitigas na muscle ng kanyang dibdib at abs. Mas malala pa itong training na ito kaysa sa hell week nila sa varsity. Anong hindi kaya? Yung 50,000 pesos, kaya mo bang mawala? Yung tuition ng kapatid mo? Yung kuryente nyo? Pambara ni Renzo. Tumayo ito at lumapit kay Kenji ng may otoridad. Ang problema sa'yo, masyado kang lalaki gumalaw. Yung muscles mo, kalaban mo yan ngayon. Ipasok mo yung tiyan, ilabas mo yung puwet, at yung balikat mo, relax. Hindi ka makikipagsuntukan sa stage, Kenji. Mang-aakit ka. You have to be soft but lethal. Hinawakan ni Renzo ang biwang ni Kenji para ituwid ang postura nito. Isang kamay sa likod, isang kamay sa tiyan. Sa sobrang lapit nila, nararamdaman ni Kenji ang init ng katawan ni Renzo at ang amoy ng mint sa hininga nito. May kakaibang kuryente na dumaloy sa gulugod ni Kenji tuwing hinahawakan siya ng handler niya. Isang pakiramdam na nakakalito dahil hindi niya ito nararanasan kapag kasama niya si Bianca. "Tingnan mo ako," utos ni Renzo. Humakbang si Renzo ng may grasya, bagsik at poise. Bawat kilos ay may kalkuladong indayog. Ang kanyang balakang ay tila sumasayaw sa hangin. That is the pasarela. Isang maling galaw, mukha kang drag queen na naligaw sa kanto. Isang tamang galaw, ikaw ang reyna ng gabi. Sa sumunod na linggo, naging double agent ang buhay ni Kenji. Sa umaga, siya ang star player ng university, ang king of the court na tinitingala ng lahat. Sa gabi, siya ang masunuring estudyante ni Renzo, tinitiis ang paltos sa paa at ang sakit ng katawan. Isang hapon, habang nagpapahinga sa gym pagkatapos ng team practice, biglang dumating si Bianca. "Babe, bakit parang laging pagod ka? Halos hindi ka na sumasagot sa mga text ko." Tanong ni Bianca habang pinupunasan ng towel ang gilid ng tenga ni Kenji. Biglang napatigil si Bianca. "Teka, bakit may glitter ka sa leeg at amoy pambabaeng pabango?" Kinabahan si Kenji. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Sa project siguro yan sa school, babe. Nag-cut kami ng mga materials para sa model ng building. Di ba, architect yung isa naming kagrupo? Baka doon galing. At yung amoy, baka sa sabon lang yan sa locker room. Alam mo naman kung ano-ano ang gamit ng mga teammates ko." Mabilis na palusot niya kahit ramdam niya ang kaba. Masyado kang nagpapakapagod, babe. Let's go out tonight. Saturday naman eh. Miss na kita. Paglalambing ni Bianca, isinandal ang ulo sa balikat ni Kenji. "Sorry babe, may extra practice kami para sa finals. Alam mo naman si coach, seryoso sa championship. Malaki ang expectation ng school sa akin." Pagsisinungaling ni Kenji. Masakit sa kanyang maglihim, lalo na kay Bianca na wala namang ibang ginawa kundi suportahan siya. Isang gabi, pagkatapos ng isang napakabigat na tune-up game, nagdaos ng inuman ng team sa dorm ni Migo, ang point guard at matalik na kaibigan ni Kenji. Habang lumalalim ang gabi at nauubos ang mga case ng beer, isa-isa nang nag-uwian at ang iba ay nakatulog na kung saan-saan. Naiwan si Kenji sa loob ng kwarto ni Migo, medyo hilo at nakasandal sa gilid ng kama. Umuwi na sila lahat. Mahinang tanong ni Kenji, sinusubukang tumayo pero bumibigay ang kanyang mga binti dahil sa tama ng alak. "Oo Kap, tayo na lang ang gising," sagot ni Migo. Isinara ni Migo ang pinto at nilock ito. Lumapit siya kay Kenji, ang kanyang mga mata ay tila may ibang gustong sabihin. "Matagal ko na itong gustong gawin, Kenji, pero masyado kang mataas, masyadong perpekto." Bago pa makasagot si Kenji, biglang lumuhod si Migo sa harap niya at mabilis na dinakma ang kanyang pagkalalaki sa ibabaw ng kanyang basketball shorts. Napasinghap si Kenji. Ang gulat ay gumapang sa kanyang buong katawan, pero kasabay nito
ay isang kakaibang init na hindi niya maipaliwanag. Ang laki, Kenji. Ang tagal kong hinintay ito. Bulong ni Migo habang dahan-dahang ibinababa ang shorts at underwear ni Kenji. Nang tuluyan ng mahubaran si Kenji, hindi napigilan ni Migo ang mapanganga sa gifted na biyaya na itinatago ng binata. Sinimulang ilabas-masok ni Migo ang sandata ni Kenji gamit ang kanyang mainit na palad. Sa simula ay nanginginig si Kenji sa takot, pero dahil na rin sa alak at sa matagal ng itinatagong gutom ng kanyang katawan, unti-unti siyang sumabay sa galaw ni Migo. Hanggang sa hindi na nakakaya ni Kenji ang sarap, nakawala ang init na nararamdaman niya. Isang pagsabog na ayon kay Migo ay manamis-namis habang dahan-dahang itong nilalasap. Hindi pa nakontento si Migo. Tumayo siya, hinubad ang kanyang sariling pangibabaw at tumalikod sa harap ni Kenji. Iniharap niya sa binata ang kanyang lagusan, isang imbitasyong mahirap tanggihan sa gitna ng kalasingan. Angkinin mo ko, Kenji. Walang makakaalam. Ito ay isang gabing lamang. Hingal na sabi ni Migo habang nakatingin sa balikat ni Kenji. Gusto ko lang maramdaman ang nararamdaman ni Bianca. Be rough with me. Ang huling salitang iyon ay parang naging mitsa sa loob ni Kenji. Hinawakan niya ng mahigpit ang biwang ni Migo at sa isang iglap, ipinasok niya ang kanyang sarili. Isang malakas ng ungolmang sakit na humahalo sa sarap ang kumawala sa bibig ni Migo. Bawat tulak ni Kenji ay puno ng gigil at lakas. Tila ibinubuhos ang lahat ng stress mula sa basketball at sa itinatagong sikrito. Ramdam ni Kenji ang higpit ni Migo hanggang sa pareho na silang hindi makahinga sa tindi ng sensasyon. Sa huling malalim na pagtulak, pinaputok ni Kenji ang lahat ng kanyang init sa kaloob-looban ng kanyang teammate. Ito ang unang beses na naaangkin ng isang lalaki ang kanyang itinatagong biyaya. At sa gabing iyon, tila gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Kenji. Dumating ang gabi ng kanilang unang trial run. Isang maliit na barangay pageant sa karatig bayan ng Laguna. Sabi ni Renzo, kailangan masanay si Kenji sa harap ng maraming tao bago sumabak sa Grand Universe. Dito na pumasok ang transformation. Maupo ka na, wag nang malikot, sabi ni Renzo habang inaayusan siya. Habang nararamdaman ni Kenji ang bawat haplos ni Renzo sa kanyang mukha, hindi mawala sa isip niya ang init ni Migo kagabi. Ramdam niya ang guilt, pero kasabay nito ay isang bagong klase ng kumpiyansa sa kanyang sariling katawan. Kailangan mawala yan, seryosong sabi ni Renzo habang ginagawa ang mahirap na proseso ng pagtatak. Tiisin mo to, Kenji. Pilit na pinakalma ni Kenji ang sarili habang tinutulungan siya ni Renzo. Sa ilalim ng wig at asul na gown, bumangon si Clara Closeta. Nung tumapak siya sa stage, ginamit niya ang lahat ng emosyong naramdaman niya. Ang tapang sa court, ang pagnanasa ni Migo at ang takot na mabisto. Napanalunan niya ang titulo bilang runner-up. Sa backstage, habang dahan-dahang nag-aalis ng makeup, hindi napigilan ni Kenji ang maiyak. Salamat, Renzo. Ngayon ko lang naramdaman na pwede pala akong maging ganito. Sandaling nagkatitigan ng dalawa, muntik nang maglapat ang mga labi nang biglang mag-vibrate ng malakas ang phone ni Kenji. Isang text mula kay Bianca. Babe, nakita ko yung location ng phone mo through Find My Device. Bakit ka nasa Laguna sa ganitong oras? Akala ko ba nasa practice ka sa gym? Kenji, wag mo akong lokohin. Asan ka ba talaga? Nanidas si Kenji. Ang kaba ay bumalik ng mas matindi. Tumingin siya sa sarili niya sa salamin. Isang lalaking punong-puno ng lihim mula sa makeup ni Clara hanggang sa haplos ni Migo. Ang mundo ni Kenji ay unti-unti nang naglalaho at ang kapalit nito ay isang katotohanang hindi pa siya handang harapin. Ang paligid sa Provincial Gymnasium ng Laguna ay punong-puno ng makukulay na banderitas, malalakas na sounds at hiyawan ng libo-libong tao. Ito na ang gabi ng Miss Gay Grand Universe. Para kay Kenji, ito ang gabi na magdedetermina kung mababayaran ba niya ang utang ng kanyang pamilya o kung tuluyan na siyang lalamunin ng sarili niyang mga lihim. Bago sila pumasok sa gymnasium, itinabi muna ni Renzo ang kanyang lumang kotse sa isang madilim at tahimik na bahagi ng parking lot. Malayo sa ingay ng crowd,
Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang instrumental na musika sa radyo ang naririnig. "Kenji, ayos ka lang ba?" Seryosong tanong ni Renzo. Hinawakan niya ang kamay ni Kenji na malamig dahil sa kaba. "Natatakot ako, Renzo," bulong ni Kenji. "Paano kung pagkatapos nito, wala na akong balikan? Paano kung itakwil ako ng lahat?" Humarap si Renzo sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng unawa. "Nandito ako. Hindi kita iiwan, Kenji. Ano man ang mangyari sa stage na yan, panalo ka na sa akin." Hindi na nakapagsalita si Kenji. Sa gitna ng dilim, hinila siya si Renzo para sa isang matinding halik. Isang halik na puno ng pasasalamat, takot at pagnanasa. Hindi ito tulad ng halik nila ni Migo na dulot ng alak. Ito ay malalim at totoo. Dahan-dahang ibinaba ni Renzo ang kanyang ulo ni Kenji. Dinidilaan ng leeg ni Kenji pababa sa dibdib nito hanggang sa dumako siya sa galit na sandata ng MVP na kanina pa tumitibok sa ilalim ng kanyang suot. "Ang laki, Kenji. Hindi ko alam kung kaya ko ito," komento ni Renzo habang dahan-dahang ibinababa ang panloobi ni Kenji. Sinubukan niyang sakupin ang dulo nito gamit ang kanyang bibig. Ang amoy ng purong pagkalalaki ni Kenji at ang tamis ng paglalaway ng sandata ng binata ang tila nagpabaliw kay Renzo. Labas-masok ang sandata ni Kenji sa mainit na bibig ni Renzo. Bawat sip-sip ay nagpapaungol kay Kenji sa sarap. Ngunit ito pala ay panimula lamang. Ibinaba ni Renzo ang upuan ni Kenji hanggang sa tuluyan na itong nakahiga. Mabilis na tinanggal ni Renzo ang kanyang sariling shorts at umibabaw sa binata. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang sarili ni Kenji sa kanyang lagusan. Ang sikip, nakakabaliw. Ungol ni Kenji habang nararamdaman ang higpit ni Renzo. Hanggang sa tuluyan ng nasakop ni Kenji ang kaloob-looban ni Renzo. Nagpataas-baba si Renzo sa ibabaw ni Kenji, bawat bagsak ay may kasamang tunog ng laman na nagtatagpo. Hindi ma-explain ni Kenji ang halo-halong sarap, sakit at ang natural high na nadarama niya sa bawat pagbabaon. Ganon din si Renzo. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang dinadama ang bawat pulgada ng pagkalalaki ni Kenji. Hanggang sa naramdaman ni Kenji ang matinding init na nagmumula sa kanyang puson. Pinigil niya ang bewang ni Renzo para sa huling malalim na pagtulak. Renzo! Ayan na ako!" Nanhinginig ang buong katawan ni Kenji habang kumakawala sa kanyang init ng sandaling iyon. Punong-puno ang kaloob-looban ni Renzo. Humiga si Renzo sa dibdib ni Kenji. Kapwa sila hinihingal. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Kenji na ang nararamdaman niya ngayon ay isang bagay na hindi niya kailanman naranasan kay Bianca. Isang koneksyong hindi lang pisikal, kundi kaluluwa sa kaluluwa. Sa backstage, mas matindi ang tensyon. Halos hindi na mahulugan ng karayom sa dami ng mga handlers, stylist at mga contestants na kabi-kabila ang retouch. Pero sa gitna ng gulo, si Kenji, nakilala na ngayon bilang ang paboritong si Clara Closeta, ay nakaupo lang sa harap ng salamin, tahimik habang inaayusan ni Renzo. "Hinga ng malalim, Kenji. Masadong mahigpit ang panga mo. Mahihirapan akong lagyan ng lipstick yan," bulong ni Renzo. Ramdam ni Kenji ang panginginig ng mga kamay ni Renzo, isang bagay na hindi niya nakita noon. "Renzo, paano kung nandito si Bianca? Yung text niya kagabi, hindi ko na siya sinagot," sabi ni Kenji. Ang boses ay puno ng kaba. Tumigil si Renzo at humarap kay Kenji. Inayos niya ang suot nitong tiara. "Kung nandito siya, hayaan mo siya. Pero ngayon, kailangan mong mag-focus. Isang lakad na lang, Kenji. Isang korona na lang at tapos na ang lahat ng pagpapanggap na to." Nagsimula ang pageant. Bawat labas ni Clara Closeta sa stage, yumanig ang buong gymnasium. Ang pasarela niya ay perpekto. May bagsik ng isang basketball player pero may lambot ng isang tunay na reyna. Sa bawat ikot, sa bawat ngiti, ramdam ni Kenji ang kalayaang matagal na niyang ipinagkakait sa sarili. Pero bago ang final gown competition, habang mabilis na nagpapalit si Kenji sa kanyang dressing area, biglang bumukas ng malakas ang kurtina. Nanigas si Kenji. Doon, sa harap niya, nakatayo si Bianca. Luana ng mga mata nito, hawak ang phone na kanina pa tumatawag kay Kenji. "Babe," ang taning lumabas sa bibig ni Kenji. Nakasuot siya ng isang mamahaling evening gown, naka-wig at puno ng make-up.
Ang king of the court ay nasa harap ng kanyang girlfriend bilang isang reyna. Hindi nakapagsalita si Bianca. Tinignan niya si Kenji mula ulo hanggang paa. Ang gulat sa mukha niya ay dahan-dahang napalitan ng pandidiri at matinding sakit. Ito ba? Ito ba ang dahilan kung bakit hindi ka makasama sa akin? Dahil nagbibihis babae ka? Kenji, niloko mo ako. Akala ko ba mahal mo ako? Bianca, mahal kita. Pero kailangan ko tong gawin para kay mama. Para sa tuition ni Kiko. Huwag mong gamitin ang pamilya mo para pagtakpan ng pagiging bakla mo. Sigaw ni Bianca. Lahat ng tao sa university tinitingala ka. MVP ka, Kenji. Pero heto ka ngayon. Mukhang ewan. Kadiri, Kenji. Sobrang kadiri. Tumalikod si Bianca at mabilis na lumabas ng backstage. Gustong humabol ni Kenji. Gusto niyang tanggalin ang wig at gown para lang amuhin ang girlfriend. Pero pinigilan siya ni Renzo. Hayaan mo siya, Kenji. Tapusin mo to. Seryosong sabi ni Renzo. Renzo, iniwan niya ako. Mawawala ang lahat sa akin. Sigaw ni Kenji. Ang mga luha ay nagsisimula ng sumira sa kanyang makeup. Mawawala ang imahen mo, pero mahahanap mo ang sarili mo. Kenji, look at me. Ang korona na yan ang magliligtas sa pamilya mo. Go out there and be Clara Closeta for the last time. Tinawag ang top 5, kasama si Clara Closeta. Dumating ang question and answer portion. Ang tanong ay simple lang, pero tumama sa puso ni Kenji. What is the hardest part of being a queen in a world that only sees kings? Huminga ng malalim si Kenji. Tinignan niya ang mga tao. Tinignan niya ang judge at tinignan niya si Renzo na nakatayo sa gilid. Ang pinakamahirap na bahagi, panimula ni Kenji, ang boses ay hindi napilit na pambabae, kundi ang tunay niyang boses. Ay ang katotohanang kailangan mong itago ang korona mo sa ilalim ng isang maskara. Maraming tao ang nakakakilala sa akin bilang isang king, bilang isang atleta, bilang isang macho. Pero ang tunay na lakas ay wala sa muscles o sa dami ng points na nakuha mo sa court. Ang tunay na lakas ay ang tapang na aminin sa sarili mo at sa mundo kung sino ka talaga, kahit na ang kapalit nito ay ang pagtalikod ng mga taong mahal mo. Tumigil siya sandali. Ang mga mata ay nagniningning. Ngayong gabi, hindi lang ako lumalakad para sa pera o para sa titulo. Lumalakad ako para sa lahat ng mga lalaking nakakulong sa kani-kanilang mga kloseta. We can be kings on the court and we can be queens on this stage. At wala dapat ikahiya doon. Natahimik ang buong gymnasium bago sumubog ang isang nakakabinghing palakpakan. And your Miss Gay Grand Universe is candidate number 7, Clara Closeta. Isinuot ang korona kay Kenji. Hawak niya ang trophy at ang tseke na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Habang kumakaway sa crowd, nakita niya si Renzo sa gilid ng stage, umiiyak sa tuwa. Wala doon si Bianca. Wala doon ang mga teammates niya. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman ni Kenji na buo siya. Pagkatapos ng coronation, habang nag-aalis na sila ng gamit, lumapit si Kenji kay Renzo. Renzo, tapos na. Panalo na tayo, sabi ni Kenji. Panalo ka na, Kenji. Hindi lang Clara, sagot ni Renzo. Biglang hinawakan ni Kenji ang kamay ni Renzo. Salawat sa hindi pagsuko sa akin, kahit na alam mong matigas ang ulo ko. At ang katawan ko. Ngumiti si Renzo. Well, hindi naman ako mahilig sa malambot. Nagtawanan silang dalawa. Sa gitna ng tahimik na gymnasium, dahan-dahang hinalikan ni Kenji si Renzo. Isang halik na walang halong takot, walang halong pagtatago. Hindi ito tulad ng gabi nila ni Migo na puno ng kalasingan. Ito ay puno ng pagtanggap. Pag-uwi ni Kenji sa kanila, madaling araw na. Nakita niya si Mama Nita na naghihintay sa kanya sa sala. Inilapag ni Kenji ang trophy at ang tseke sa lamesa. Ma, heto na po yung pambayad sa tuition ni Kiko at sa kuryente natin.
Mahinang sabi ni Kenji. Tinignan ni Mama Nita ang trophy. Pagkatapos ay ang kanyang anak. Saan galing to, Kenji? Sa basketball? Huminga ng malalim si Kenji. Hindi po, Ma. Sa pageant po. Sumali po ako bilang si Clara Closeta. Inasahan ni Kenji ang galit, ang sigaw o ang pagtataboy. Pero lumapit lang si Mama Nita at ginakap siya ng mahigpit. Alam ko, nak. Matagal ko nang alam. Salamat sa sakripisyo mo. Pero mas gusto kong makita kang masaya kaysa makita kang nagtatago. Umiyak si Kenji sa balikat ng kanyang ina. Ang bigat na dinala niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumaan. Sa huling bahagi, makikita si Kenji sa university gym. Naka-jersey siya, nag-e-ensayo pa rin ng basketball. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot kapag may nakakita sa kanya na may konting kinang sa kanyang balat. Dahil ngayon, alam na ng lahat ang sikreto ni Kenji at ang korona na napanalo niya ay hindi na nakatago sa kloseta, kundi nakapwesto ng may dangal sa gitna ng kanilang tahanan. Maraming nagsasabi na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin, pero hindi nila sinabi na ang kalayaan ay may kaakibat na sakripisyo. Sa pagtatapos ng huling rampa at sa huling pagtunog ng buzzer, napatunayan ni Kenji na ang pinakamahirap na laban ay hindi ang makuha ang kampyonato, kundi ang tanggapin ang sariling refleksyon sa salamin. Maaaring gumuho ang ilang pader na matagal niyang iningatan at maaaring magbago ang tingin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pero sa dulo ng lahat, natuklasan niya ang isang bagay na hindi kayang ibigay ng kahit anong trophy, ang tapang na huminga ng walang taot. Wala nang maskara, wala nang pagtatago, dahil sa huli, ang pinakamagandang rampa na gagawin mo ay hindi sa ibabaw ng stage, kundi ang paglakad ng may dangal sa sarili mong katotohanan. Ang kloseta ay hindi na kulungan, kundi isang pintong tuluyan na niyang binuksan para sa kanyang bagong simula. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Huwag kakalimutang mag-like, share at subscribe for more heartwarming stories.